you so much for being so good to us all of our lives, oh God. Oh, you are been so good. Oh, we worship you. Oh, thank you for the cross, Lord. Thank you for your goodness, oh God. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, full-heartedly, my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed,
should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh yes, you are good, Lord. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you for your goodness, God. Oh, we give you praise. Oh, hallelujah. Oh, we love you, Lord, for your goodness in our lives. Every day of our lives, oh God, you were good. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. In every time, oh God, that we are broken, oh God, we are good. Oh, Jesus, hallelujah. We are highly favored, anointed. Yes, oh God. Woo! Filled with your power, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good evening po sa lahat. And nagpapasalamat po tayo sa araw na ito na even though dito po sa Antique ay medyo maulan, subalit nagpapasalamat tayo na patuloy pa rin ang ating
gawain. Of course, no one can hinder us, no one can stop us because we believe Amen. that we are more than a conqueror. We are Christ ambassadors. And of course, Amen. God something to expect for us, and ang expectation ng Panginoon sa atin ay patuloy tayo sa hamon ng ating pananampalataya sa mga araw at panahon ngayon na tayo po ay magiging malakas, magiging makapangyarihan dahil sa Panginoon, na tayo ay mga anak niya, na hindi tayo talunan, kundi tayo ay matagumpay na mga anak ng Diyos. At sa gabing ito ay gusto kong basahin ang sabi dito ni Apostol Pablo in the book of Ephesians chapter 6 verse 18 to 19. Lagpasan ko muna yung the armor of God, at ako ay dito sa 18 hanggang 19. Ganito po ang pagkasabi. In chapter 6, Ephesians chapter 18 to 19, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given to me, that I open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. May the Lord bless His word. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil ang aking topic sa gabing ito ay about prayer. Father God, we entrust our prayer time into your hands. And thank you for the opportunity that we can declare your goodness, we can declare victory, and we can declare, oh God, your favor and blessing to everyone tonight in the name of Jesus. And Lord, thank you for what you have done tonight in Jesus' name. Amen. Ang ating pag-aralan sa gabing ito sa maikling time ay nagsasabi, what do you gain from praying to God every day? Ano ba yung makukuha natin sa panalangin araw-araw? Ano ba yung makukuha natin sa ginagawa natin na tayo ay gabi-gabi, araw-araw na lang, nandito tayo sa ating group chat? Of course, kung titingnan natin, ang ginagawa natin ito dahil number one nating layunin ay pagpalain tayo ng Panginoon. At tayo ay kanyang bigyan ng ating araw-araw na pangangailangan, as what have the Lord said in the book of Matthew chapter 7, that is the prayer of the disciples na nagsasabi, give us this day our daily bread, di ba? But anyway, tonight, ang ating hangarin, bakit tayo nananalangin at ano ba yung makukuha natin sa panalangin natin araw-araw sa Diyos? Mga kapatid, kailangan nating bigyang pansin itong ating topic sa gabing ito. Usually, we don't earn anything, but rather we lose things. Bakit tayo nananalangin araw-araw at ano ba yung makukuha natin? Sa totoo lang, kapatid, kung titingnan natin, kung literal na hihingi tayo ngayong gabi sa Panginoon, hindi kaagad ng Lord ibibigay sa atin ang mga material na bagay. Subalit, ang makukuha natin ay yung mga bagay na matanggal sa ating buhay. Rather, we lose things.
Kung tayo ay manalangin, ito, wala tayong makukuha sa Panginoon, maybe materially, pero sa gabing ito, may kukunin once na manalangin ka, once na tayo ay pupunta sa presensya ng Panginoon, I promise you tonight, may makukuha sa buhay mo. Ito yung mga bagay na mawawala sa buhay natin. Wala tayong matanggap maybe sa gabing ito na pera, wala tayong matanggap sa gabing ito na bigas, walang matanggap na pagkain, walang matanggap na lahat ay expectation na bibigyan tayo ng Panginoon bukas, makalawang araw, isang buwan, isang taon. But tonight, kailangan natin na hindi isang taon, hindi isang buwan, kundi sa gabing ito, kailangang may mawala sa ating buhay. Ano ba yung mawawala sa buhay natin pag tayo ay manalangin ayon sa binasa natin? Makikita natin, ang sabi ni Paul dito in the book of Ephesians, ito po yung panalangin niya na kung saan tayo ay nakikipagbaka sa diablo. We fight against the devil, and as we fight against the devil, kailangan po nating yung baluti ng Diyos. Kailangan nating nandyan lagi sa buhay natin yung pananampalataya, yung shield of faith, yung sword of the Spirit, etc., etc. At salamat sa Panginoon because we are fully equipped by His armor. So pag tayo ay manalangin, hindi lang pagtanggap ang ating dapat ma-expect sa buhay natin. Ang mga makukuha or mawawala sa atin, number 1, pag ikaw ay manalangin. Number 1, it will lose our pride. Hindi blessing ang darating, but pag manalangin tayo, kapatid, we need to decide before God na Lord, kunin mo itong pride sa buhay ko and help us, Lord, to submit your will. At ang sabi dito, makikita natin in the book of James, chapter 1, verse, 1 Peter chapter 5, verse 5. God opposed the proud, but He give grace to the humble. So pag manalangin tayo, let us humble ourselves and let us seek God na kunin niya sa atin ang mga pride na nandito sa buhay natin. As Christian, we need to be matured, we need to grow spiritually. Kasi yung mga immature Christian, pag manalangin sila, they are seeking for material things. Natanggap lang tayo ng tanggap. Lord, I want this. Lord, kailangan kong matanggap yung ganito. Walang problema dyan. Pero habang tayo ay nananalangin, kapatid, nasasabi din ba natin sa ating sarili, Lord, kunin mo ang pride sa buhay ko para naman, Lord, ako ay magiging mapagpakumbaba. Para naman, Lord, na ma-experience ko yung sinabi mo dito sa 1 Peter na God give grace to the humble. God will give us blessing, favor, because we humble ourselves. If you want to receive something from the Lord, we need to lose your pride. Kung ang sabi nga ng isang pastor, you must kill your pride. Kailangan nating patayin, kailangan nating mawala. We need to destroy the pride
Because alam naman natin kung saan nanggagaling ang pride. Alam naman po natin kung ano yung sinasabing pride. Hindi po ito fried chicken na kinakain. Ito po ay espiritu. Espiritu po na pinapakain ng dyablo sa ating pisikal na katawan. At pag ito po ay napasok sa ating puso, napasok sa ating buhay, ito po ay magdadala sa atin doon sa tinatawag na distraction. Ito po yung magdadala sa atin sa tinatawag na lumalagablab na apoy. Dadalhin tayo ng pride sa hell or impyerno. Kaya mga kapatid, pag tayo ay manalangin, wala tayong ma-earn back. Rather, we lost things. Number one, we need to lose our pride. Ang sabi ni James, chapter 4, verse 6, ang sabi niya, God resists the proud, but give grace to the humble. Ginawa ni James yung second demotion dito po sa sinabi ni Peter sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 5 verse 5 na God opposed the proud and He give grace to the humble. At ito ay sinigundahan ni James. Ang sabi nga ng Bible, ang nagpatotoo na dalawa or tatlo, it will justify. Pag ito po ay sinabi ni James, sinabi ni Peter, ibig sabihin, ito po ay talagang importante na dapat nga ang pride ay mawala sa atin at mapalitan ng humbleness. Pagpakumbaba ang kailangan natin ngayon. Dahil pag hindi tayo magpakumbaba, siguradong ang pride ay siyang magbibigay sa atin ng tinatawag na distraction sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin ang mga bagay na ito sa ating mga buhay na mawala, hindi mananatili sa ating mga buhay, but we need to destroy pride. We need to demolish the spirit of pride in our lives so that ang Panginoon naman ay magkaroon ng breakthrough of blessing sa ating mga buhay. Because God will give grace to the humble. Yung promise ni Lord ay kunin muna yung pride bago tayo makaranas ng breakthrough ng pagpapala ng ating Panginoon. Bakit kaya walang pagpapalang dumarating minsan sa ating mga buhay? Even though we are matured Christian, even though matagal na tayong mga anak ng Diyos, and yet sometimes nagkakaroon tayo ng mga problema pagdating sa tinatawag nating provisions, promises ng Panginoon sa atin. Lord, ba't ang tagal-tagal ng promesa mo? Sabi mo, you will supply all my needs. And yet, until now, 1 year na, Lord, wala ka pa ring supply sa akin. Sabi ni Lord, bago ka magkaroon ng supply, you must kill your pride. At pag mawala yan sa buhay mo, sabi ni Lord, I will supply all your needs. Amen. According to His riches and glory in Christ Jesus. Marami kasi mga kapatid na lumalapit sa Panginoon, nananalangin sa ating Panginoon, and yet there is something wrong sa ating puso. Nandyan pa yung pride sa ating mga buhay. Kaya minsan yung nangyayari sa atin, instead na we will pursue ng ating pananampalataya sa Panginoon,
tayo po ay nagiging backslider. Dahil there is an attachment in our lives. Pero kapatid, tonight, let us cut off the attachment of pride in our lives so that God will give grace for us tonight. Ibibigay ni Lord ang kanyang pagpapala sa ating lahat. At totoo nga. Pangalawa, second, na dapat nating patayin sa buhay natin. We need to destroy. Pangalawa is, we need to lose the pleasure of worldly things or worldly pleasure. Ito kasi nangyayari, parang dual citizenship kasi ito. Pwede tayong maging Christian at pwede rin tayong hindi Christian. Kasi kung minsan ay para pang nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na mas maano pa tayo, yung tinatawag na more on tayo sa worldly compared sa tinatawag nating kaharian ng Diyos. So, we need to lose the pleasure of worldly. Kailangan nating hindi tayo pag worldly yan, kailangan nating hindi tayo magsaya sa mga worldly na mga bagay. Kasi ang tao ngayon, gusto niyang lumabas para maging worldly. Sabi niya, matagal na kaming hindi naka-night clubbing. Matagal na kaming hindi nakapunta ng sabungan. Matagal na kaming hindi marami siyang hinahanap. Pero hindi naman para sa Diyos. Para po sa sariling pleasure. At ang kanyang sariling pleasure ay nagdadala ng tinatawag na judgment sa kanyang buhay. So anumang mga bagay sa buhay natin na ito ay nagdadala ng judgment, let us demolish. Let us destroy. Pag yan ay hindi nakakalugod sa Panginoon, pag yan ay hindi makaglorify sa ating Panginoon, iwaksi mo, iwanan mo, patayin mo. Para kapatid, tayo ay magiging matagumpay na mga prayer warriors, na mga intercessors, at para maging matagumpay na mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Kailangan natin. Para naman pag walang worldly pleasure sa ating mga buhay, ang sabi nga ni James, pag ikaw ay manalangin, pag walang pride, walang worldly pleasure sa buhay natin, walang attachment yung diablo, totoo nga ang sinasabi ni James na the prayer of the righteous man is powerful. Hallelujah. Maraming Christian ang nananalangin, ginagamit din ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lumayas ka. In Jesus' name, lumayas ka. At kung minsan ay nagtataka tayo, bakit ayaw lumayas? Palagi ko nang nire-rebuke, ayaw pa rin lumabas. Yun pala kapatid, may kumakapit pala sa puso natin, may kumakapit pala sa buhay natin na mga worldly. Yung mga makasanlibutan, nandyan pa pala sa puso natin, yung mga bagay na it will affect our relationship with the Lord, nandyan pa pala, and we need to lose it. Amen. Kailangan nating mawala yan sa buhay natin so that kung manalangin tayo, pag wala na yung mga worldly things sa buhay natin, our prayer will become a prayer of a righteous man, and your prayer will become powerful tonight.
Hallelujah. Your prayer will become a power. At ang prayer mo, ito kapatid, yung hihila ng promesa ng Diyos. Ito yung hihila ang panalangin mo, the prayer of the righteous man. Ito yung hihila at magdadala ng pagpapala sa buhay natin because nakita ng Panginoon na walang worldly sa atin, walang pride sa atin, hindi tayo kapatid na nakikisaya sa sanlibutan, but we destroy the works of the flesh. Amen. Iyon ang kailangan natin ngayon para naman kapatid na mawala itong mga bagay sa ating buhay. Kasi mahirap manalangin na mayroon kang pinapasaan. Mahirap manalangin na mayroon tayong dinadalang mabigat na kasalanan sa puso natin, sa buhay natin. Kaya ang prayer natin ay hindi naging powerful. Yung prayer natin ay naging powerless. Yung prayer natin ay hindi na nakaabot doon sa trono ng Diyos because of worldly pleasure. Because of pride. Because of tinatawag nating strongholds sa buhay natin. Kaya I hope tonight, ang ating mga buhay, let us set us free from bondages of the enemy. Kailangan nating ma-free tayo doon sa mga tanikala ng diablo. Huwag tayong patatali, huwag po tayong pagagapo sa diablo. Instead, bind the spirit of pride, bind the spirit of worldliness, and declare the power of God sa ating mga buhay. Dahil tayo po ay talagang makapangyarihang nilalang sa mundong ito na ginawa ng Panginoon para i-declare ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Number 3, na mawawala sa atin pag tayo ay manalangin. Ito yung mawawala sa atin. Hindi tayo tatanggap, kundi pag manalangin tayo, ito yung mawawala sa atin. Number 1, mawawala yung pride mo. Number 2, mawawala yung tinatawag na pleasure ng sanlibutan sa buhay natin. At ang pangatlo, we will lose anger. Mawala yung mga sama ng loob. Lahat kasi pag tayo ay manalangin, nawala na yung anger sa puso natin, nawala na yung tinatawag na ano pa mang bagay na nasaktan ka ng kapatid mo, nasaktan ka ng ating fellow Christian, nasaktan ka ni pastor, ganito, ganyan. Pag tayo ay manalangin and we seek the Lord, mawawala na yung sakit na yan, mawawala na yung anger, mawawala na yung galit mo sa puso mo because sa panalangin, mawawala yan. Dahil sa panalangin, we submit totally our spirit to the Spirit of God. At pag ang Holy Spirit na yung talagang kumikilos sa puso natin, hindi na tayo galit, bagkos mapagmahal na tayo dahil nandito na si Kristo na siya yung nagbibigay sa atin ng love, to love the unlovable, to love our enemies, to love those people na kailangan nating ipahayag ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming mga Christian ngayon, marami pang mga Christian ngayon na kunting nakarinig lang sila ng kunting salita, aba, umiba na yung kulay ng pagkakristyano niya.
madaling magalit. Mayroon ako, hindi ko nasasabihin sa inyo, pero this is my experience that I encounter one of the pastor, hindi dyan sa Metro Manila, dito lang sa Antique. Na may mga pastors pa pala na magalitin. Parang hindi born again. No? Sinasabi pa na, no? Sumasabi pa ng mga bad words. Pastor ka na, no need to say bad words. Kailangan na sa atin yung lumalabas lagi ay praise God, hallelujah, thank you Lord, glory to God. Kahit na kung minsan na may mga biglaang nagsasabi sa inyo, nagsasabi sa atin, kahit sasabihin ka pa minsan, no? Sinabihan ako one time, pastor daw ako na walang kwinta. Pero nagpapasalamat ako kay Lord. Hindi ako na-shock. Hindi kaagad ako hinay blood. Dahil walang anger. Pag wala palang anger, pag wala palang galit sa puso mo, kahit sabihan pa tayo ng masama, wala yan sa atin dahil ang nananahan sa puso natin ay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, so, sa panalangin natin, anger will be destroyed. Pag ikaw, ako ay manalangin, sana yung galit ay mawasak sa buhay natin para kapatid, ang lumabas sa atin ay good words, word of God, encouragement, love. Yun yung lalabas sa atin. Hindi lang love, salvation yung lumalabas sa ating mga bunganga. Hindi yung mga bad words. Kasi lingkod tayo ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. We are chosen generation, a royal priesthood, a holy people of God. Kailangan natin yan kahit hindi ka pastor sa gabing ito. Kahit sabihin mo, pastor, bago pa lang akong tanggap sa Panginoon, regardless kung kahapon ka lang tumanggap, kailangan mong marinig sa gabing ito, you are chosen generation, a royal priesthood, a holy Hallelujah. people. Yan kapatid, kaya kailangan natin, we are free from anger, we are free from pride, we are free from worldliness. Dahil malapit na ang Panginoong dumating. He is coming soon. Jesus is coming very soon. Amen. At kailangan na nating iwaksi yan. At mawawala lang yan through prayer. Number 4 is, pag tayo ay manalangin, we lost lust. Itong lust na ito, napakahirap kunin sa ating buhay. But try to pray. Pray and pray and pray. Ang sabi nga dyan ni Paul in the book of 1 Thessalonians, pray without ceasing. Pray and pray until you destroy the spirit of lust sa ating mga buhay. Amen. Kasi marami tayong lust, hindi lang po sa tinatawag nating worldly na hindi lang po isang malibog na lalaki yan, isang malibog na babae yan. Marami pang iba na dapat nating mawala sa buhay natin para po tayo ay maging matagumpay sa ating panalangin. Hindi po kailangan natin yung blessing lang lagi. Dapat naman i-reverse natin. Lord, yung prayer ko ngayon ay mawala yung anger, mawala yung lust, mawala yung pride. Hallelujah. Yun yung kailangan natin ngayon. Amen. Kasi pag mawala yan, kahit hindi tayo hihingi sa Panginoon,
Kahit hindi ka humingi na sa Panginoon na, Lord, bigyan mo naman ako ng pagpapala. Dahil wala kang pride, wala ka ng worldly, wala ka ng anger, wala ka ng lust. So makikita natin na the favor, the blessing, you will experience breakthrough sa ating Panginoon Amen. ng kanyang pagpapala. And I believe tonight, God will pour out His favor. God will destroy the works of the devil in our lives. Kaya ang sabi dito in the book of Galatians chapter 5, verse 19, 20, and 21, pinapahayag po dito ang lust of the flesh na tinatawag. Makikita natin dyan, napakasama pala ng ating katawang lupa. Yung kanyang lust, napaka abomination pala. Totoo talagang, we are abomination in the sight of God without Christ in our lives. Pag wala ang Diyos sa puso natin, we are abomination. Lumalakad tayo sa lust of the flesh. Lumalakad tayo kahit alam na natin ito ay karumal-dumal, kahit alam na natin na ito ay talagang nakakasuklam na sa harapan ng Panginoon, masaya pa rin tayo because we are influenced and we are under sa tinatawag na lust of the flesh. Kaya pag manalangin ka sa gabing ito, ang lust of the flesh ay mawawala. Iyan yung kailangan natin sa ating mga buhay. At ang last na natin, number 5, na tayo ay pag manalangin tayo, mawawala sa atin. We lost the taste of sin. Mawawala na yung sabor ng kasalanan sa buhay natin. Sa buhay ko, kapatid, bago ako na talagang free na talaga, na talagang nagiging born again na talaga ako, yung katapusan kong dapat kong iwaksi ay yung smoking, yung paninigarilyo. Napakahirap talaga na kunin ko sa buhay ko kasi pag maka-smell lang ako ng naninigarilyo, ay parang hinihila ako at parang sasabihin ko na manikluhod ako sa kanya at sasabihin ko, pwede bang makasuyop kahit isa lang? Terrible na influence ng diablo na kung saan, kapatid, ay makikita natin na parang gusto mong bumalik sa kasalanan. Pero pag tayo pala ay nagiging magkaroon ng earnest prayer, makikita mo, pag tinikman mo ang sigarilyo at makaano ka ng kanyang usok, ay naging mabaho na at nahihilo na ako at ayaw ko na ng tinatawag na sigarilyo dahil ito po ang ginawa ng Diyos sa akin, na ang Panginoon ang siyang nag-destroy, siya yung talagang nag-change ng aking taste sa pagsisigarilyo. At yun, kapatid, nakita ko sa buhay ko kung paano ang Panginoon nag-grant ng aking buhay na ako ay na-prove ko sa buhay ko na ako ay tinawag niya sa paglilingkod sa Kanya. Kapatid, sa gabing ito, tayong lahat ay tinawag ng Diyos. At kailangan lang po nating linisin ang ating mga buhay. Number 1, linisin mo ang buhay mo sa gabing ito na mawala yung pride, mawala yung worldly, mawala yung galit, mawala yung lust of the flesh, and mawala na yung desire mo na
gumawa ng kasalanan. Parang wala ng sabor yung kasalanan sa ating buhay. Yan ay result, bunga, fruit of prayer. Sa gabing ito, Amen. kapatid, we need to pray not to gain something, but to lose things that won't Hallelujah. allow us to grow spiritually. Ito yung conclusion tonight, na tayo ay, we need to pray not to gain material things, not to gain money, but tonight, when we pray, allow God to lose things that don't allow us to grow spiritually. Yung mga bagay na humihinder sa atin, tonight, let us destroy para tayo ay magiging matured at tayo ay lalago at magkaroon ng bunga sa ating spiritual na panalangin. Amen. Ang sabi dito, kapatid, ang panalangin, prayer educates, strengthens, and heals. Ang panalangin ay nag-i-encourage sa atin, nag-i-educate sa atin, at nagpapalakas sa atin, at nagpapagaling sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay may sakit, manalangin ka tonight, you will receive your healing. Amen. Dahil nawala yung mga bagay na yon. Prayer is the channel that connects us directly to God. Yung panalangin, ito yung channel, parang isang channel na nakakadirect tayo doon sa presensya ng ating Diyos. Direct connection. Tonight, let us use our access to connect directly to the Lord. Kailangan natin na mag-connect. Wala na tayong iba pang puntahan. Connect immediately, directly to the Lord. Praying in the Spirit. Praying in understanding. And let us pray from the inner man that will lose the strongholds of the devil. Pray that God will release His power. The power that will destroy the works of the devil. Praying in the Spirit. Let us pray tonight in Amen. the Spirit. Let us pray tonight. Hallelujah. Let us pray in the Spirit. Oh, shakalabaki karababahanda, sikarabakay, sikulumonde, haramahaya, Yes, sukulumo. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Oh, Jesus. come on. Join our spirit to the Spirit of the living God. Hunduya bakipurumosula barabakay, hikalakura masyanda, hikarabakay, hikalabakamo, sikarabaka, haramakurumo, halya bakikurumosyukurumande, kalya karaba, halya suramahay, hiyoboko, halya kuram, siakaramate, hikayapapala barabak, hikarabaknyande. Father God, in the name of Jesus, Lord, tonight, we destroy the works of the devil in our lives. Lord, sa lahat po ng gawain ito, Panginoon, kunin mo yung mga pride sa aming mga buhay. Kunin mo yung mga gamit sa aming mga buhay. Kunin mo yung mga worldly Yes, desires. hallelujah. Kunin mo Yes, in the name of Jesus, yung mga lust of the flesh ng aming mga buhay. And Lord, tonight, in the name of Jesus, kunin mo, O Diyos, ang mga bagay na ay nagiging hadlang sa aming nasyon sa iyo in Jesus' name. Right now, Lord, oh God, hallelujah, the power of darkness will be destroyed in Jesus' name. Oh, Ramakipalabakay Karasukuramahande, Hikayabakukuruma, Halyakikuryaksya Karamande, Hikalabakay Karayaksyata, Hikalabakay Karasukuramahande.
Oh, Father God, right now, Lord, katikin mo sa inyo, sa inyong Lord God, divine, oh God, and relentless, oh Lord God, of things that are not, hallelujah, Lord, that hinders, wala oh nang God, kwenta ang hallelujah, kasalanan sa aming mga buhay because, Lord, ito ay inyong Lord, ito na Panginoon, pinalangin sa amin. At ngayon, Lord, bigyan mo kami, Lord, ng taste ng pagmamahal. Lord, na maramdaman namin at matitikman namin ang iyong pagmamahal, ang Lord at iyong biyaya. Magiging humble kami sa inyo at ito, Panginoon, ang maghari sa amin sa pangalan ni Jesus. Yakarabakande, hikoyabakalabasyanda. Lord, sa gabing ito, sa aming mga prayer request, Lord God, in the name of Jesus, Lord, dinadala namin sa inyo si Sister Ann. Lord God, in the name of Jesus, we declare to Sister Ann, your divine provision, Lord, your favor, O God. Lord, I know na kung ang iyong kalooban ang siyang naghahari sa amin, Lord God, you will give us the desire of our hearts, Lord God, na magkaroon ng favor para po sa mga permanent job, na magkaroon kami ng trabaho, magkaroon kami ng magagandang trabaho, Lord, magagandang Yes, in Jesus' name, dahil kami ay iyong mga anak at hindi mo kami gagawin buntot, but Lord, gagawin mo kaming ulo, hindi mo kami gagawin, Panginoon, na magiging kaawa-awa, Panginoon, magiging kawawa. hallelujah. Gawin mo kami na pagpapala sa pangalan ni Jesus. At sa gabing ito, Lord, in the name of Jesus, ang mga pagpapala mo ay susunod sa aming mga buhay. Panginoon, Amen. Lord, Sister Mary Ronquillo, Lord, in the name of Jesus, we declare, oh God, your complete healing in Jesus' name. Right now, Lord, in the name of Jesus, Lord, I declare spiritually, oh God, hallelujah, your complete healing sa kanyang buhay. O shikalabakura mahande, hikaya bababaka, halakuro monde, hikaya bababakanda, urikilabasiya. Receive your healing right now. Hallelujah. I declare your healing sa iyong mata in the name of Jesus. Lord, restore, oh God, hallelujah, the eyesight, Lord. Kahit, Panginoon, yung mga meningitis, Lord, yan ay walang kapangyarihan sa amin because we believe that the Spirit of the living God is in our lives and we are the temple of the Holy Spirit. Tonight, Lord, we declare the successful operation in Jesus' name, the financial breakthrough in Jesus' name, because, Lord, we believe to your promises na sinabi mo, Lord, na hindi mo kami pababayaan. You will never leave us nor forsake us. Yes, Lord, kay Sister Agnes, Lord, in the name of Jesus, I declare, oh God, your complete healing, Lord, from his brother, from cancer, Brother Napoleon Mendoza. Lord, I speak, oh God, healing, and I speak, oh God, freedom from cancer in the name of Jesus, because our body is the temple of the Holy Spirit. No cancer will allow, Lord God, to destroy this body, to destroy this temple. But Lord, we allow the Spirit of the living God to, Lord, to empower us. Oh, hallelujah. As your word, it says, Lord, build up your most holy faith, praying in the Spirit. Hallelujah. Pulo mo, ariyasin mo, di kaya bakalya, harapik sa mo, di marapapakala, o ang cancer na yun, yes, ay mamamatay ng mga siya sa pangalan ni Jesus. The stripes, Lord God, we are healed 2,000 years ago. And thank you, ito, Panginoon, sa buhay ni Brother
Julian Mendoza. I speak healing. I speak life Hallelujah. of Jesus. Handa ikalabak kay Parayasyanda. Lord, ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Sister Merlin Caballes. In the name of Jesus, I know, Lord God, na hindi mo siya pinabayaan mula pa noon hanggang ngayon. Yes, hallelujah. Lord, hallelujah. Sister Merlin ay pinagpala mo at Panginoon ang kanyang trabaho na magbukas ng establishment doon sa Kalibo, Aklan. I declare, oh God, you, Yes, hallelujah. oh God, Lord, gagawa ka ng daan para sa kanyang trabaho, para sa business na kanyang pinapatakbo, ang pangalan na Jesus. At Lord, I declare the divine protection and the blood of Jesus na ang good health. Yes, oh God, we are covered by power. We are covered by the blood of the Lamb. And Lord, patuloy mo siyang gamitin na magbukas ng mga Bible study, ng mga fellowship, Panginoon, sa Yes, bayan. hallelujah. Kasama po si Pastora Herbie Alvina. In the name of Jesus, I declare, oh God, victory upon the life and wisdom, Lord. Tonight, Lord God, I pray sa lahat ng mga prayer warriors na umattend ng aming gawain sa gabing ito. Lord, in the name of Jesus, equip, Lord, every in the name of Jesus, equip us with your heavenly wisdom. Equip us, Lord, hallelujah, yung banal na espiritu na spiritually we receive the maturity, Lord, as Christian, as pastor, as ministers, in the name of Jesus. And Father God, I pray for your financial blessing to each and every one of us tonight. In Jesus' Yes, name, hallelujah. I declare, oh God, we are more than conquerors. We are victorious. We are prosperous because, Lord, ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak para kami, Panginoon, ay magiging matagumpay at magiging Yes, prosperous. hallelujah. Hallelujah! At Lord, patuloy mong iligtas ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa tumanggap sa Panginoon. In Jesus' name, save our loved ones, our parents, our relatives, in Jesus' name, our children, in Jesus' name. Right Yes, now, hallelujah. all the attachment of the devil upon their lives, in Jesus' name. And I speak salvation. I speak Yes, deliverance hallelujah. in Jesus' name, because we are delivered. We are free. Because the Son of God set us free, and we are free indeed. And Lord, tonight, thank you for spiritual maturity. And Lord, thank you sa gabi ito. Kami ay magiging matured. Kami po ay magiging fruitful. At kami po Yes, hallelujah. ay nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan. And I declare right now, Lord God, that we are overcomers, Lord, from Amen. pride. Hallelujah. We are overcomers from worldly things. We are overcomers. Yes, hallelujah. We are overcomers from lust. We are overcomer from sin. Lord, lahat, Panginoon, we are overcomers because Lord, you are with us and we are your children. Kaya tonight, Lord, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na ang aming mga panalangin, you already answered, Lord. Yes, hallelujah. Bago kami, Panginoon, humingi, alam mo na ang aming mga pangangailangan. Tonight, I declare your blessing and we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving to the Lord of Lords, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Yes, Amen. Purihin po ang
Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. So, good evening po sa lahat. Kamusta na? Okay na. Pastor. Thank you, Pastor. Bye. Tony.